Madaling salita, ang kanyang pinakamasahol na kalaban ay ang kanyang sarili. Dagdag pa ng doktor, walang magiging problema laban sa mga mahihinang kalaban. Ngunit paano kung makaharap ng batang master ang isang katumbas o mas malakas na kalaban? Ano ang mangyayari kung lamangan siya ng kalaban sa parehong internal at external na enerhiya ng Ki? At iyon nga ang nangyari. Nakaharap niya ang isang karapat-dapat na kalaban sa larangan ng labanan. Pinadikit ng kalaban ang kanyang likod sa mga bato, at damaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. Ang katawan niya ay nakakaranas ng sobrang overload ng enerhiya. Sa pinakamasahol na kaso, maaari itong humantong sa isang seryosong krisis sa enerhiya, o mas malala, ang kanyang kamatayan. Patuloy na namangha ang lahat sa malalakas na suntok ni Do. Hindi lamang nito pinutol ang lupa kundi isinagad din ang katawan ng kalaban sa mga bato. Bawat suntok ay tila huling hampas, na tila napipilitang sumuko ang kalaban. Sigurado ang bata na napalitan niya ang daloy ng Ki ng kanyang kalaban. Gayunpaman, maingat siya na huwag galawin ang mga vital organs upang bigyan ng kalaban ng tsansa para sa normal na buhay kung mag-iingat ito. Binalaan niya ito bago pa yun, hindi mo sana ako ginalaw. Naiwan si Do na nakahiga sa ilalim ng tambak ng bato, halos walang galaw. Ang kanyang tingin ay tila nawawala sa ulap habang walang tigil na naghahanap ng solusyon sa kanyang mga alaala. Sa isang bahagi ng kanyang alaala, may isang mataas na Panginoon na tinanong ang doktor, ano ngayon? May lunas ba? May paraan bang maibalik ang katawan niya sa normal? Tanong ni Pan nang may pagkabalisa. Tumugon ang doktor na, ayon sa kanyang nalalaman, ang sakit na ito ay walang lunas. Gayunpaman, naalala niya ang isang kwento na narinig niya noon tungkol sa isang tao na may kaparehong sintomas na nagawang maging normal. Ngunit ang paraang yun ay puro improvisasyon at nangangailangan ng matinding swerte. Binalaan ng doktor na halos imposible itong ulitin. Sa kabila ng pagdududa, pasiga na iniutos ni Pan na sabihin ang lahat ng detalye. Sinimulang ipaliwanag ng doktor na ang Ki ay kailangang dalhin sa isang estado ng overload. Ito ang unang iniulat ng doktor, binibigyang diin ang mga panganib. Nang marinig ito ni Pan, agad niyang tinawag na walang katuturan ang paraan. Sumagot ang doktor na kaya nga niya pinayuhan na lapitan ang ideya ng may pag-iingat. Gayunpaman, nagpasya si Pan na makinig hanggang dulo. Una, kailangang wasakin ang lahat ng buhol-buhol na mga key points sa katawan ni Do, ngunit siyam na mahalagang puntos ang dapat manatiling buo. Pagkatapos nito, ang daloy ng Ki na nag-uugnay sa 12 pangunahing daluyan at 8 ligaw na daluyan ay kailangang baliktaran na magdudulot ng pagsabog ng labis na enerhiya. Sa sandaling yun, habang nakahiga sa mga bato, nagsimulang sumabog ang katawan ni Do mula sa loob. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, ramdam ang matinding sakit na bumalat sa kanya. Ang kanyang dagwang mga ngipin ay nagngangalit, nagpapakita ng lahat ng kanyang panloob na sakit at galit. Lalong lumakas ang ihip ng hangin sa paligid niya, lumilikha ng mapanganib na atmosfera. Narinig ng bata ang lag-utok at kalabog sa likod niya na lumalakas ng lumalakas. Napatingin siya sa likod upang alamin kung ano ang nangyayari. Ngunit halos wala siyang nakita, tanging anino ng katawan na nagsimulang kumilos ng kakaiba. Gumalaw si Do ng hindi natural, na parang nakikipagtagisan sa sarili. Manunood pa ako ng kaunti, inisip ng bata habang nanatili sa ligtas na distansya. Pinanood niya ang kakilakilabot na tagpong ito na may kakaibang pakiramdam. Ang nangyayari kay Do ay nagdulot ng takot at pagkasuklam. Nakakatakot itong pagmasdan dahil nagbabago ang kanyang katawan sa harap ng kanilang mga mata. Ang kanyang mga ugat ay nagsimulang lumaki at lumitaw sa kanyang mukha, unti-unting kumalat sa buong katawan, na nagdudulot sa kanya ng matinding sakit. Ramdam ang sakit habang pinipiga niya ang mga bato ng sobrang higpit hanggang sa magkahati-hati ito sa alabok. Hindi ba siya mamamatay? Ano ang mangyayari sa kanya pagkatapos nito? Tanong ng bata sa sarili habang pinapanood ito. Mula sa labas, mukha itong isang nalalapit na kamatayan. Ngunit, mayroon isang posibilidad, sa bawat 10,000 katao, isa lamang ang maaaring mabiyayaan ng langit at makabalik sa buhay. Hindi alam ng bata ang tungkol dito kaya't nagpasya siyang lumayo. Ngunit biglang lumitaw sa harapan niya ang isang napakalaking bangin. Ang bangin ay nabuo dahil sa kanilang labanan, nang durugin nila ang mga bato sa lugar na iyon. Ngunit tila hindi pa ito ang katapusan.
Ang mga bato ay nagsimulang tumaas, lumilipad pataas ng pataas, unti-unting bumabalot sa bata mula sa lahat ng direksyon. Sa kanyang pagharap, agad niyang naunawaan kung sino ang may gawa nito. Nakatayo si Do sa gitna ng mga lumilipad na bato na tumataas kasunod ng kanyang galaw. Matiim na tinitigan ng bata si Do, nakikita ang kalaban sa isang ganap na naiibang paraan. Sa kanyang harapan, nakatayo ang isang taong pinili ang isang landas na parang espadang may dalawang talam, na sumire na sa hindi mabilang na martial artist na naghangad ng ganap na kapangyarihan sa pamamagitan ng sariling pagkawasak. Ngunit ngayon, nagsimula ng maramdaman ng bata ang galit at tila hindi na niya mapipigilan ang sarili. Sa sandaling yun, nakita ng bida ang isang pamilyar na figura sa harap niya, ngunit hindi na ito ang dating Do. Nagbago si Do, natagpuan ang sarili sa bagong katawan. Nag-alinlangan ng bata kung panaginip lamang ba ito o tunay na nangyayari. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang lalaking may mahabang puting buhok, mukhang maringal at nakakatakot. Ang kanyang sandata ay nakalapag sa lupa sa tabi niya. Inilagay niya ang paa sa hawakan nito at sa isang galaw ay iniangat ito sa ere. Napakaganda ng eksena, parang wala siyang ginawang anumang pagsisikap. Sinimulan niyang paikotin ang sandata sa ere, at sa isang iglap, tulad ng mabilis na hangin, huminto ito nang mahawakan niya ito ng kasing bilis ng kidlat. Halos hindi nasubaybayan ng bata ang galaw na ito gamit ang kanyang mata. Tahimik na nakatayo ang puting buhok na lalaki, tila pinag-aaralan ang bawat galaw ng kalaban. Ngunit ang kanyang katahimikan ay nagtatago ng balak na umatake, sa pagkakataong ito, mula sa likod. Lahat ay napagpasyahan sa isang segundo. Kailangan ng bata na lumingon upang makita ang isang nakakasilaw na liwanag. Ang liwanag na iyon ay agad na pumutol sa bato ng may kamanghamanghang katumpakan. Ang isang galaw ni Do ay parang humahati ng mantikilya, hindi ng napakatigas na bato. At ang batong ito ay hindi ordinaryong bato, sobrang tibay nito. Halos hindi na nakakatalo ng bata sa tamang oras upang makaiwas sa pagbagsak kasama ng mga basag na bato. May swerte pa siyang nakapaglabas ng sapat na lakas, kaya't nakatalon siya at napunta sa likuran ni Do. Ngunit ramdam na ni Do ang bawat galaw ng kalaban, parang nakikita niya ito gamit ang kanyang sariling mata. Isang bagong pagtatangka na umatake mula sa likuran ang nabigo muli. Madali nilang naiiwasan ni Do at sa parehong segundo, naglunsad siya ng isang mabilis na kontra-atake. Sa kabutihang palad, ang liksi ng bata ay nasa mataas na antas, kaya't nagtagumpay siyang magmaneuver ng maayos. Kung hindi, natapos na sana ang lahat, katulad ng nangyari sa mga bato, kompletong pagkawasak. Ang higanteng butas na dulot ng isang palo ni Do ay nakakamangha. Ang bilis ng galaw ng kalaban na parang kidlat ang susunod na trump card nito. Lumipad siya tulad ng isang pana sa isang maayos na landas, walang puwang para sa pagkakamali. Iiwas muli ang bata nang may parehong katumpakan habang naghahanda ng kontra-atake. Ngunit para matamaan siya, kinakailangan munang basagin ang mabilis na galaw ng mga pag-ikot ng sibat na may talam na kasing talam ng blade sa dulo. Halos nahanap ng bida ang kanyang sarili sa bingit ng pagkapit ng sibat. Ang pinsalang dulot ng mga palo ni Do ay napakalaki, tumatagos kahit sa mga higanteng bato. Ang mga bato ay naiwan na may malalim na butas mula sa bawat galaw. Tiningnan ito ng bata at naunawaan ang sukat ng lakas ng kalaban. Si Do, sa kanyang bahagi, ay nagsimulang mag-isip na si Kriang ay parang isang iniiwasang daga, patuloy na umaatake. Pinilit niyang maglunsad ng isa pang atake, kaya't ang bida ay kailangang umiwas muli. Sa pagkakataong ito ay isang pagsayaw ng hangin na paikot, pinapaikot ni Do ang sibat ng napakabilis sa iba't ibang direksyon. Ang mga paikot na galaw ay lumikha ng isang malaking tunnel sa bato na nakita ng bata nang malaki ang mga mata, napuno siya ng pagtataka, ngunit hindi siya tumigil at nagpatuloy sa paghahanda para sa isang bagong main obra. Isang maliwanag na liwanag ang biglang sumik sa harapan niya, na parang isang palatandaan ng bagong atake. Samantala, ang aipo-aipo mula sa sibat ay tumakas pataas, winawasak ang lahat sa daraanan nito sa paikot na galaw. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa paligid at ang mga linya ng hangin na nilikha ng sibat ay dumaan sa mga bato, pinipiga ang mga ito na parang isang ibon na dumaan sa bulak. Sa ilalim ng malakas na hangin na siya rin ang lumilikha, nakatayo si Do ng kalmado at puno ng kumpiyansa. Nasiyahan siya sa kanyang spiral dance,
iniisip na lahat ay naging perpekto. Sa isang distansya mula sa kanya, nakaupo ang bida sa kanyang lap. Ang katotohanang nakaligtas siya ay isang himala. Para iligtas ang sarili, kinailangan niyang lumikha ng isang barrier ng enerhiya, dahil imposibleng harapin ang ganoong kalakas na atake gamit ang kamay lamang. Pakiramdam ng bata ay sumakit ang bawat buto, at ang bawat galaw ay nagiging mahirap. May distansya ng humigit kumulang 100 metro sa pagitan nila dahil sa isang malaking bangin na nabuo matapos ang labanan. Sa isang gilid ay nakatayo si Do, na may hindi matitinag na katawan at mahahabang puting buhok na nagbibigay sa kanya ng tiwala. Ngunit kahit sa ganitong sitwasyon, hindi pa rin nawawala ang interes ni Do sa pagbabantay sa bata. Nais niyang makita kung hanggang kailan patatagal ang batang ito na nagpamalas ng matinding tibay. Maingat na pinapanood ni Do ang bawat galaw ng bata, medyo humahanga sa kanyang pagtitiis. Ngunit sa parehong oras, nagsimula rin siyang makaramdam ng kaunting panghihinayang. Iniisip niya, kung alam ko lang kung paano magwawakas ang lahat ng ito, sana'y nakinig na ako sa mga salita ng guro. Samantala, ang batang babae na may maliliit na paa ay dahan-daang dumadaan sa mga bato. Nilalakad niya ito gamit ang sugatang binti at samandal sa isang bato para magsuporta. Labis siyang nahihirapan at ang bawat hakbang ay matinding pagsubok. Isang punto, huminto siya at lumingon pabalik. May malaking bagay na dumaan mula roon at ang tunog ng gumagalaw na bato ay nagbigay sa kanya ng pag-aalala. Sa isang sandali, naramdaman ng batang babae ang mga kakaibang tunog na parang pumapalibot sa kanya. Hindi maiwasang magalit ang batang babae sa bida na hindi agad bumalik gaya ng ipinangako. Sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsimula siyang mapagtanto na ang batang master na ito ay mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan. Pinagsama-sama ang kanyang lakas at ipinagpatuloy ang paglalakbay sa isang daan na puno ng hirap at panganib. Maraming butas sa mga pader sa paligid, at mahirap bilangin ang mga ito. Ang mga bundok ay binukas ng mga malalakas na atake na naganap dito, na nag-iwan ng kaguluhan. Ang lugar na ito ay parang anabangan ng mga higanteng nilalang mula sa ibang mundo, na winasak ang lahat ng kanilang daraanan. Pati mga bahay na itinayo gamit ang matibay na materyales ay napinsala at nabagsak ng epekto. Sa isang sandali, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa isa sa mga gusali. Ang dalawang mandirigma ay nagharap, handa na para sa isang bagong atake. Sila ang sanhi ng lahat ng kaguluhan at nag-iwan ng mga guho sa paligid. Ang labanan ng bida at ni Do ay umabot sa mga hindi kapani-pani walang sukat. Ang bawat pagtama nila sa lupa ay nagwasak ng lahat ng kanilang daraanan. Wasak ang mga bahay mula sa bawat katawan na sumasalpok at nag-iwan ng mga bagong gasgas mula sa bawat suntok. Maging si Do ay nakatagpo ng oras upang latin ang bida, ipinakita ang kanyang kalamangan. Pati si Do ay pumalakpak, humanga sa kung gaano katagal na kayanan ng bida. Nagsimula siyang magtanong kung anong kapatiran ang kinabibilangan ng batang ito. Ilan ba sa kanyang mga mandirigma ang higit pa sa kanya? Tanong ni Do. Nangako siyang pagpapakawalan ng bata kung sasabihin lang nito ang katotohanan. Ngunit nanatiling tahimik ang bida, at medyo nang inig. Ulitin ang tanong ni Do, para mangudyok ng reaksyon. Hindi niya inaasahang makakakita ng anumang espesyal na sagot o galaw mula sa bida. Ngunit nagsimulang tumayo ang bida, ipinagkalat ang mga pira-pirasong bato at durog na mga labi sa paligid. Tahimik niyang ipinaliwanag na, mas malakas ang kalaban, mas mahirap siyang kalabanin nang hindi siya pinapatay. Lalo siyang nagpatuloy, kumagit sa kanyang daliri hanggang sa magdugo, at malamig na sinabi, simulan natin. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aking tunay na lakas. Nag-urong ang mukha ni Do, hindi inaasahan ang mga salitang ito at ang hamon na ito. Nais sanang magtanong ni Do, ngunit hindi niya lubos na naiintindihan kung paano ito ipahayag. Nais niyang aminin na hindi siya lumaban gamit ang buong lakas. Hinayaan mo akong mabuhay dahil gusto mong malaman kung anong kapatiran ako, di ba? Tanong ng bida. Ngayon, ipakita mo kung anong kaya mong gawin. Huwag mong itago ang anuman. Para bang may pagkahulog na ginigiit ni Do sa hamon. Parang itinuturing niyang hindi maganda na hinahamon siya ng batang ito. Naisip ni Do na ito na ang huling pagkakataon niya para makaligtas. Kung gusto mo ng kamatayan, ibibigay ko ang iyong hiling, galit niyang ipinahayag. Tahimik lang na nakatayo ang bida, naghihintay sa gagawin ng kalaban.
Ang hangin sa paligid ng puti ang buhok na si Do ay nagsimulang mag-ikot tulad ng isang buhawi, nagbuo ng isang matinding layer ng hangin. Naghanda na si Do na durugan ang bata. Ang hangin ay naging kasing lakas ng isang bagyong mahirap tumayo malapit dito. Sa kabila ng malakas na hangin, hindi gumalaw ang bida. Ang hangin ay winasak pati na ang puno sa likuran niya, na bahagi ng bubong. Ang daloy ng hangin ay lalong tumaas, hinihila ang mahahabang buhok ni Do, na pinaikot ang hangin sa isang punto at pinagsama-sama ang lahat ng kanyang lakas sa isang layer. Ang buhawi ay lumaki at naging mas malakas, ipinakita ang buong lakas ni Do. Ang matalim na mga pangil ay nagsimulang mag-appear sa ibabaw ng layer ng hangin. Ang mga pangil na ito ay handang sirain ang lahat ng daraanan nila, at ang unang target nila ay ang bida. Ang bata ay itinayo ang kanyang kamay pataas, tapos ay binangga ito ng pababa ng mabilis. Ang kamao ay matigas na parang bakal, tinamaan ang matigas na ibabaw ng hangin na may malakas na tunog. Ang lakas ng impact ay napakabigat na ang lahat sa paligid ay pira-piraso, at walang kayang tumagal sa papalakas na alon ng pagkawasak. Parang kidlat na tumama, pinaputol ang lahat sa daraanan nito. Pagkatapos ng impact, nag-iwan ang malalaking butas mula sa kung saan ang magaan na hangin ay dumaan. Ang kadalian ng pagkawasak na ito ay tila hindi kapani-paniwala, isinaalang-alang ang tigas ng bato. Mahirap isiping anong uri ng lakas ang nakatago sa likod ng mga suntok na ito. Ang kislap ay unti-unting nagsimulang maglaho, niyayakap ang lahat ng nasa paligid ng dilim. Ang mga anyo ay naging mas malinaw, at ang espasyo ay napuno ng isang nakakapanghinang katahimikan. Hindi nagtagal, lahat ay lumubog sa matinding dilim. Ang puti ang buhok na lalaki, na nakatutok, ay patuloy na nanunood, tanging mga pira-pirasong bundok at guho lamang ang nasa harap niya. Ang bata ay nakayanan pang depensahan ang kanyang nakapipinsalang atake, na halos hindi kapani-paniwala sa lakas. Tila hindi kapani-paniwala, ngunit ito ay isang realidad. Tinutok ng blonde na lalaki ang kanyang tingin sa natira, sa sentro kung saan nagsimulang magbuo ng vacuum. Ang malakas na puwersa ay hinahatak ang lahat patungo dito, pati na ang kanyang mga paa ay nagsimulang mawalan ng katatagan. Mahirap magtayo sa ibabaw ng mabagsak na lupa. Hindi nagtagal, ang puti ang buhok na lalaki ay nagsimulang mahayla patungo sa sentro ng vacuum na ito. Tila parang isang tunay na black hole na humihigop ng lahat ng nasa paligid. Ang vacuum na kinokontrol ng bida ay nabuo ng kanyang lakas, ang lakas ng bata na ngayoy sumikop sa buong espasyo. Ang bata ay handa ng maglunsad ng atake. Tinawag niya itong Heavenly Destruction Dark Maelstrom Strike. Ang teknik na ito ay may nakamamatay na banta, kayang sirain ang lahat ng nasa paligid. Naunawaan ng puti ang buhok na lalaki na kailangang mag-ingat kapag nasa loob siya ng radius ng pinsala. Nang magmasid siya sa bida, napansin niyang ang teknik na ginamit nito ay ang Heavenly Destruction. Sinusunod mo ang Heaven Breaker martial art, wika niya. Galit na ang katawan ay nagsisimula ng mas-apol ng madilim na vortex na ginawa ng bata. Ngunit kahit sa mga sandaling iyon, patuloy pa rin niyang tinitingnan ang bida bilang isang pinaghihinalaang hindi naaayon sa kanyang panahon. Nag-ipon ng lakas ang puti ang buhok na lalaki upang gumanti, at ginamit ang kanyang wind and dust cross-carving technique. Nagbanggaan ang dalawang atake na nagbunga ng isang shockwave na umuga sa lupa. Kung isa sa mga atake ay lumihis ng konti, kayang sirain ng maraming bundok sa daraanan nito. Ang kanilang lakas ay napakalakas na ang kalikasan sa paligid ay patuloy na nagigiba. Parang isang kamanghamanghang sining, isang sining ng pagsasakop at pagkontrol ng destruktibong lakas. Ang sining na ito ay nangangailangan ng kumpletong pagsasanib at kontrol ng teknolohiya. Pakiramdam ng puti ang buhok na lalaki sa kanyang sarili ay napahinto siya saglit dahil sa kasiyahan, ngunit ang paghinto na iyon ay hindi nagtagal. Dali-dali siyang kumilos, at naghanap ng pagkakataon upang itusok ang kanyang pangil sa bata. Ngunit nabigo ang kanyang pagsubok. Nagsimula itong malform habang papasok sa madilim na bilog na nakapaligid sa bida. Sinipsip ng madilim na enerhiya ang kanyang armas, pinapabagsak ang istruktura nito. Sa puntong yon, nakatitig ang puti ang buhok na lalaki, hindi makapaniwala, ngunit nakaramdam siya ng isang kamanghamanghang lakas. Nang dumaan ang mga kamay ng bida sa tabi ng kanyang ulo, ang kamay ng bida na kayang maghiwa ng espasyo ay tumama ng may hindi matatawarang lakas.
Ang impact ay nagdulot ng tunog sa ulo ng puti ang buhok na lalaki, parang isang pagsabog sa loob ng kanyang utak. Sa parehong oras, nakita niyang ang mundo ay nahati sa libu-libong malabong mga imahe. Ang mga bundok sa paligid ay tila walang hanggan, binabaybay ng kanyang mga mata, at ang black hole na nabuo mula sa kanilang laban ay patuloy na humihigop ng lahat sa paligid. Pinunit nito ang anumang bagay na dumaan sa ilalim ng kanyang impluensya, at ang lakas ng pagkawasak nito ay patuloy na lumalaki. Habang patuloy na sumisipsip ng espasyo, ang mga solidong estruktura ng kahoy ay nagkapira-pira na parang mga papel. Ang mga ito ay unang hakbang lamang ng lakas ng vortex. Nang magsimula itong tumaas patungo sa mga bundok, ang lahat ng daraanan nito ay tinatangay ng walang awa, pati na ang pinakamaliit na detalye. Mataas na daan-daang metro mula sa lupa, nagsimulang mag-ikot ang hangin sa isang malakas na buhawi.